by Escalante. That's a nasty. Karamihan nga po sa ating mga Pinoy, especially lalo na pagdating sa boxing, ay likas ang hindi gaanong katangkaran kumpara nga sa mga nakakalabang mga dayuhan. Kadalasan pa nga ay minamahina, kinukutya, ganyan ang kalimitang kanilang ginagawa sa ating mga kababayang Pinoy boxer. Pero saan kayo? Kung bugbugan at basagan lang din naman ang mukha ang paglalabanan, ay hinding-hindi nga po magpapahuli ang ating mga Pinoy fighter pagdating sa ganyang laban. Oh, he has beautiful face. That is the most spectacular one-punch shot. And Cotto is hurt by that knockdown, where he wasn't hurt by the first one. Straight left cross by Manny Pacquiao. Big left hook, yeah, big left hook. He did say. Oh, man alive, what a big left hook. Another nice uppercut. Oh, yep. Wala na. Yun na. Wala. Bir soğuk boşa. Herkes bitir diyor bakın seyirciler. And I think it's out. It's over. That's it. Oh, what a... Kagaya na nga lang ng Romanian fighter na ito na minaliit ang pagiging maliit ng ating kababayan na talaga namang hindi nga nagustuhan ng ating Pinoy. Kaya wala pa man ang kanilang laban ay nakatikim na ng isang matinding tulak itong Romanian fighter sa ating Pinoy na bida. Pahiwatig na hindi niya pwedeng basta-basta barakuhin ang ating kababayan. Matapos ang tatlong sunod-sunod na impresibong panalo ng kababayan nating si Bruno Escalante. What he does, but more than anything, I like this focus. Halos 5 buwan lang ang nakalipas ay itinapat na agad ito sa isang undefeated Romanian upcoming prospect na si Alexander Marin. At para nga po sa inyong kaalaman, itong si Alexander Marin ay may malawak na karanasan sa kanyang amateur boxing career na sa 124 fights ay may 12 lamang siyang naging talo. Kaya naman nang pumasok ito bilang isang professional boxer ay tila ba maning-manina lamang sa kanya ang lahat ng kanyang nakakalaban. Ngunit September 8, 2018 ay dito na nasubok ang kanyang mga pinagdaanan kontra sa ating pambato na si Bruno Escalante. Naganap ang kanilang laban sa Forum Englewood, California, USA para sa isang 10-round bout. Dito nga ay paglalabanan nila ang bakanting IBF Intercontinental Super Flyweight title. Sa magaganap na laban, si Alexander Marin ay may impresibong record na 16 wins, 11 knockouts at wala ngang talo. Habang ang ating bida ay mayroon namang record na 17 wins, 7 knockouts at may 3 talo. Bagamat may malawak na karanasan sa amateur, isama mo pa ang undefeated record nitong Romanian fighter, ay hindi rin naman basta-basta pagpapadaig ang ating kababayang Pinoy. Dahil kung ating nga pong titingnan ang mga nakalaban ng dalawang fighter, ay di hamak na mas lamang ang ating kababayan sa mga mas bigating nakalaban. Sa magiging laban ay hindi lamang titulo ang kanilang paglalabanan, bagkos ay pati na rin ang dignidad ng bawat isa. Lalo na ang Romanian fighter kung madadala ba nito ang kanyang kahambugan sa pang-iinsulto sa height ng ating kababayan. At para naman sa ating bida ay upang mapatunayan ang kasibihang walang malaking nakakapuwing. Round 1 ay agresibo agad ang ipinakita sa laban nitong Romanian fighter, habang ang ating bida ay maingat na nag-aabang na magandang pagkakataon upang makakounter. Sinusubukan naman sumugod nitong si Bruno sa Romanian fighter, subalit talagang mahaba ang galamay ng kalaban, kaya naman hirap itong makalapit. Sa round 3 ay dito na nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang Romanian fighter na talaga namang nagpayanig ng husto sa ating bida. Subalit dito kung hahanga sa ating kababayan na bagamat tinatamaan ay mas lalo pang nag-iinit sa laban.
Sa round 4 ay mapapansing medyo nauubusan na ng hangin itong Romanian fighter na agad naman sinamantala ng ating bida. Dito nga ay bumato ng ilang malilinis na patama na direktang sumasapol sa mukha nitong Romanian fighter na kung saan ay tinamaan nga ng solid ang kanang mata nito. Dahilan upang dumugo at magkasugat. At dahil nga sa tamang inabot, round 5, makikita ang gigil sa mga binibitawang suntok na Romanian fighter at walang takot na nakikipagsabayan sa ating bida. At sa round 6, sa kabila ng mga sunod-sunod na pag-atake nitong si Alexander Marin, ay tila baliwala lang naman ito sa ating Pinoy na bida na para bang hindi tinatalaban at wala halos galos ang muka. Sa round 7 ay makikita na ang pagod sa galaw ng Romanian fighter na muling sinamantala ng ating kababayan na kung saan ay nakapagpatama nga ito ng isang solid na left hook. At sa tagpong iyon ay napangiti na lamang itong Romanian fighter sa kanyang tamang inabot na tila ba namamangha sa galawan ng ating Pinoy na bida. Sa round 8 ay makikita na ang mga pag-asa muka nitong Romanian fighter. Halatang iniinda ang mga suntok ng ating bida. Sa round 9 ay sabayan na ang dalawang fighter. Matira ang matibay sa tagpong iyon.
At pagdating nga po ng round 10 ay salpukan pa rin umaatikabaw ang dalawang fighter. Dito na nga malalaman kung sino ang magtatagumpay. Nauwi sa split decision ang naging laban ng dalawa na kung saan ay tinanghal ng panalo ang Romanian fighter. Subalit kahit ganun na nangyari ay kitang-kita na mas bugbog ang pagmumukha ng Romanian fighter kaysa sa mukha ng ating bida. At marahil sa labang iyon ay may aral siyang natutunan sa pamamiliit sa Pinoy na maliit ngunit malahalimaw ang galawan ng suntok. Matapos ang tatlong magkakasunod na impresibong panalo ng ating kababayan na si Nonito the Filipino Flash Donaire kontra sa mga kilabot noon ng bantamweight na sina Vladimir Sidorenko at Omar Narvaez. Isang taon lang ang nakalipas ay umakyat na ito sa 122 pounds Super Bantamweight Division upang sagupain naman ang hambog na Puerto Rican boxer na si Wilfredo Vasquez Jr. Sa labang iyon ay nagawa ng masungkit ng ating bida ang bakanting WBO World Super Bantamweight title. Matapos ngang talunin si Vasquez sa pamamagitan ng split decision victory. Bagamat nanalo nga ang ating bida, madami ang nakapansin na medyo nahirapan ito sa pakikipaglaban kontra nga po dito sa taga Puerto Rico. Dahil kung ating babalikan ang mga nakaraang laban niya noon sa 115 at 118 pounds, ang karamihan sa nakalaban niya dito ay knockout ang inabot sa kanya. Subalit pagdating nga dito kay Vasquez, kahit halos mawasak na ang kaliwang kamao nito dahil sa lakas ng mga ibinabatong suntok sa mukha nitong taga Puerto Rico, ay hindi pa rin niya ito nagawang patulugin sa laban. Kaya naman bagamat nasa ikalimang pwesto sa pound for pound list at kinatatakutan sa lower weight class itong si Nonito noong mga panahong ito, ay naging isang malaking tanong sa mga boxing fans kung kaya ba nitong dalahin ang kanyang lakas sa mas mataas na timbang. Lalo na at ang susunod niyang makakalaban nga dito ay ang IBF Super Bantamweight Champion na si Jeffrey Metabula, isang South African fighter na regular na lumalaban sa Super Bantamweight na sa buong professional boxing career nitong si Metabula ay sa timbang na ito siya lumalaban. Samantalang ang ating bida naman ay kalawang laban pa lang niya ito sa ganitong timbang. At ang matindi pa dito, itong si Metabula ay may taas na 5'10". Sobrang tangkad nito kontra nga po sa ating bida na may taas na 5'7" lamang. Kaya naman kumpiyansa itong si Metabula na hindi daw ubra ang tinaguriang The Filipino Plus sa teritoryo niya sa 122 pounds division. At ayon pa nga mismo kay Metabula ay ito daw ang magiging pinakamahirap na laban ni Donaire sa kanyang buong professional boxing career. At ito ang magiging ikalawang talo niya. Nonito,
This fight is going to be the hardest fight ever just because this is your second loss. Believe that. Ang kanilang laban ay naganap sa Home Depot Center, Carson, California, USA para sa unification ng kanilang mga titulong IBF at WBO Super Bantamweight title. Sa laban ay may kartada nga ang ating bida na 28 wins at 1 talo. Samantalang itong si Metabula naman ay may record naman 26 wins, 3 talo at 2 tabla. Subalit kahit ganon, sa mismong laban ay pinatunayan nga ng ating bida na kahit yamado sa haba at laki ang Aprikanong kalaban, ay hindi siya nasisindak dito at pinatunayang siya ang tunay na mas malakas. First round pa lang ay pinaramdam na agad ng ating bida kung gaano kalakas ang kanyang pamatay na counter left hook, na bagamat hindi nga bumagsak ang Aprikano ay makikitang bahagyang nayanig ito dahil sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. At pagdating nga po ng round 4, ay dito na nakatikim ng pagbagsak itong si Metabula. Matapos ngang tumama ang pamatay na left hook sa mukha nitong Aprikano. Get his distance, get his balance. He's trying to pick off some more shots, and as I say, that was step back, which means he's willing to sacrifice to land your fighter as a pressure. Oh, good left hand by Donaire. Nonito really can hit it. He's trying to hit Nonito, which means I like to see more concepts. I agree. 7 for Nonito Donaire and Jeffrey Matabustu. He's got to do a lot of work, but this is what he wanted. This is what he asked for. So, of course, again, round number 8 for a class taller fighter. He's a little easier to hit with the jab than he should be. Now he's using that foot speed, Roy, to create angles and embarrass Matabula. You're going to be careful if Matabula can't throw. Round number 9 underway, scheduled for 12. There goes jab of Jeffrey Matabula. We begin round number 22-pound belt on the line, round 10. Heard Robert Garcia apply his boxing skills and speed. Oh, good shot, good uppercut. 4 of 11 power shots to fight close on Harold Letterman's score. Gennady Golovkin is out there at middleweight. Fight guys like that every fight. Bula's belt on the line at 122 pounds. Matabula landing. Steps in with a right. Donaire says